Ayaw nila tayo tigilan dahil hindi tayo sumusunod sa kanila. Hindi tayo nabibili ng pera. I'm already to die. Wow. I'm sick because of Marcos. Hindi na ako makatulog sa ginawa niya hindi na ako makatulog sa ginawa niya kay Sara. Binudol niya yung tao, nakakaawa. Hello mga kadonatics! Alam naman natin kung anong ginawa ng mga buhaya sa Kongreso, sa House of Representatives kay Inday Sara Duterte. Pina-impeach nila. Biruin mo, kinansel pa yung mga plano nila for other meetings for the impeachment lang. Akala kasi nila mga kadonatics, may pahabol nila sa Senado. Ngayon, anong ginawa ni Villanueva? Salute kay Joel Villanueva. Ang ginawa niya, nag-motion siya na i-move ang impeachment session sa June 2. Which means, iba na ang mga politiko niyan. And for sure, ang dami natin mga kadonatics na politiko sa itaas niyan, sa House of Representatives and sa Senado. Kaya, disappointed ang mga ugok, ang mga Lipores, si Tamba, especially yung mga NPA na nasa Kongreso. Anyway, galit na ang mga tao. Kasi nga, sinubukan talaga nila tayo mga kadonatics. Ang 32 million or more than that, sinubukan nila. Now, even Representative Pulong Duterte, sabi niya, magkagulo talaga. Totoong magkagulo talaga. Kasi nagpahiwating na din yung mga kapatiran natin Muslim, yung taong bayan. Kaya, nako, hindi nila alam kung gaano kalaking bagyo ang darating sa kanila. Anyway, mag-react tayo sa mga videos na nakalap natin in regard sa impeachment cases. Ito, galit ng mga tao, especially sa mga congressman na pumirma sa impeachment. Isa sa mga videos natin na panoorin, eto. Halika. Wala kami bayad! Naglakad pa ako, makarating lang dito! Kaya huwag kayo sinungaling! Ako! Maglalakad ako, pumunta lang dito, matanggal lang si Budol! Budol! Pati ako, binudol! Alam mo, high blood na ako. Kung hindi nila binudol si Sara, pinuntahan nila sa Mindanao. Many times na pumunta yung magkapatid, niligawan si Sara. Tama. Ay, talagang mapayapa ko sa... Pero labas lang po siya ng kanyang hinaing. I'm already to die. Wow. I'm sick because of Marcos. Hindi na ako makatulog sa ginawa niya hindi na ako makatulog sa ginawa niya kay Sara. Binudol niya yung tao, nakakaawa. Tama talaga. Binudol nga tayong lahat. Kasi nga, ilang beses pumunta sa Davao para lang ligawan na magiging Vice President si Sara Duterte. Ngayon, sinabi niya na against siya sa impeachment cases, pero nangunguna sa boto yung anak niya na si Sandro Acacharis Pingpingco. Siya ang nangunguna doon sa boto. Isipin niyo, galit ka, impeach yung Vice President mo, tapos nangunguna sa boto yung anak mo? That insulting, right? It's pretty ironic, right? Galit kaya. Ayaw kaya niyang ipa-impeach si Sara Duterte. That's what he said. Pero deep inside, behind the scene, hindi natin alam kung ano ang nangyayari. Kaya I will not believe BBM anymore. Anyway, let's go on. Pinagbabaklas. Oh. Si Cagas, Jan Cagas. Oh, ito. Sige, isa to sa mga bumoto kay Sara Duterte na ipa-impeach. Pinababaklas yung mga tarpaulin niya. Look at that. Galit na yung mga tao sa Davao del Sur. Si Jan Cagas yan ha. I remember his name. Tatakbo yan pagka-congressman. Zero yan. Sige. Eto. Eto. Yan. Tandaan nyo mga kapatid, isa sa mga pumirma, si Jan Cagas sa Davao del Sur. And sa first district, ito. Sa first district ng Quezon City. Itong congressman na to, pumirma din. Pumirma din sa impeachment cases ni Sara Duterte. Alam nyo kung sino? There you go. Oh, yan. Sino yan?
Ha? Arjo Ataide, ha? Ataide. Juan Carlos Ataide. Yan. Kayong mga taga Quezon City, tandaan yung mukha ng congressman nyo. Ayun, huh? Look at that. Ooh. Alright, tandaan nyo, wag nyo nang iboto yan. Traidor yan. Isa yan sa mga nag-fist bump noon. Ha? Isa yan sa mga uniteam daw kuno. Ha? Ngayon, grabe. Na traidor? 777? Ilang magkano yun? 21 million kaya yun. Kaya, yan. Nabayaran. Ito, simple lang talaga yung sagot ni Inday Sara Duterte sa nangyari sa impeachment. Kasi nga, hindi nila mabayaran si Inday Sara Duterte. Kaya, ginawa nila, ipa-impeach nila si Sara Duterte para nga, hindi na siya makatakbo sa 2028 election, presidential election. Kasi, for sure, mananalo talaga siya. And itong si Tambaluslos, na gustong-gustong maging hari ng Pinas, ha? Mawawalang amats nito pag hindi nila ma-impeach si Sara Duterte. Kaya, they're trying their best right now. Magpakawala yan sila ng AKAP budget at iba pang budget para lang ma-impeach si Sara Duterte. But of course, we will not allow this. We voted Inday Sara Duterte and they should respect the 32 million who voted her. Let's watch the video. Ayaw nila tayo tigilan dahil hindi tayo sumusunod sa kanila. Hindi tayo nabibili ng pera. Ano pa ba ang kailangan ng isang taong sanay na sa hirap na wala na siyang ibang alam kundi ang maging mahirap dahil hindi niya nakikita ang hustisya mula sa gobyerno? Mabibili mo pa ba yan? Hindi na. Dahil ang tao sanay sa hirap. At mali iyon. Mali iyon. Na ang taong bayan ay naghihirap. Pero wala silang pakialam niyan. Gusto nila, ha? Hindi maghihirap yung bulsa nila. Kaya ganun ang nangyayari ngayon sa Pinas. Grabe kagulo talaga ang politika sa Pinas. Like, gumulo nung si BBM nasa itaas ngayon. Grabe kagulo. Like, sa panahon ni Noynoy, ni Gloria Macapagal, si Joseph Estrada, hindi man ganito kagulo. So, grabe ngayon, sobra talaga, promise. Like, first ever Vice President na i-impeach. Grabe, kagulo. Pakinggan na lang natin si Banat Vice sa kanyang mga banat. Let's go! Alright. Ito, kaya makinig ka lang dyan, huwag kang maglilipat ng channel, huwag ganun ang ganun, ha? Hindi ba dyan ganun ang ganun, eh? Alam mo, ano yan, delicates yan. Baka magnanayang kamay mo sa kakaganon-ganon mo. Ayan, kaya abang lang kayo dyan kasi ikikwento natin, pag binitawan nyo ito, mawawala kayo sa kwentuhan, mawawala kayo sa paliwanagan. Okay? So simulan na ho natin. Ano ba nangyari ngayong araw na, ay kahapon ho? Ha? At ito ho yung nangyari. Okay? Simulan na ho natin. Pasok. Higit sa 200 na mga mambabata sa mababang kapulungan ng Kongreso ang pumirma para isulong at i-verify ang impeachment complaint. Ito po yung pang-apat laban kay Vice President Sara Duterte. Inihabol ang nasabing reklamo dahil ngayon po ang huling araw ng sesyon bago mag-adjourn ng Kongreso para sa midterm elections at sa 2 na Hunyo ang kanilang balik. Naku po, grabe hinabol talaga. Balita ko talagang hinabol kasi ang balita natin, may mga hearing pa ngayon, biglang i-cancel, biglang nag-text. Sabi, punta kayo doon sa, sabi ni boss, ganun. Hindi, meron talagang puwersahang nangyari. Pag di kayo pumunta, wala kayong AKAP. Pag di kayo pumunta, wala kayong IX, ha? Punta kayo doon, mga alalay, ha? Mga alipin, yan daw nangyari. O, tuloy. Mabilis naman itong naipadala ng mga kongresista sa Senado kung saan
Inaasahan nilang maaksyonan agad. Kunin natin ang kabuang nangyari. Eto, mga sige, aktividad sa pasok. mababang kapunan ng Kongreso mula sa ating mata sa kamera. Live! Vic Sumintak. Vic! Pasok! Alex, ang ikaapat na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte na isinulong mismo ng majority group sa pangunguna ni Senior Deputy Majority Leader Ilocos Norte at Presidential son Sandro Marcos. Nako! Aba! Bakit gayon? Akala ko ba ayaw? Hindi akala ko ba ayaw ng tatay mo na wala daw magandang maidudulot tong impeachment? Abay, bakit ikaw ang nanguna? Pero nagpapalusot yung iba mga congressman, hindi daw naman siya nauna. Pero siya ang una-unang pumirma. Tarantado rin nitong si Wag na, baka mamaya sasabihin naman nila, ayoko nang minumura kami. O sige na, wag na tarantado. Namo, yun na lang. Kasi yun ang bagong term ngayon, hindi raw mura yun. Sabi ni Bishop Sabi ni Bishop Abante, hindi daw mura yun. Paano ba naging Bishop yung namo na yan? Hindi kasi nagpapalusot to. Meron ako napanood, si Chua. Kilala niyo si Chua. Napanood ko sa TV5. Sabi niya, hindi naman siya ang nanguna. Ang dami niyang palusot Maganon-ganon pa siya. Kesyo, matagal na tayong pinag-uusapan. Namo. Hindi mura yan, sabi ni Abante Namo, Chua. Magpapalusot ka pa, unang-una nga siya nun sa sulat Nakita ng mga media yun na unang sa sulat at pumirma, tas sasabi mo hindi una. Namo. Ang nagsulong nito kasama si Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales. Nako. Na ito ang pinirmahan ng 215 mga kongresista na bumuo ng Article of Impeachment na agad namang ipinadala ngayong hapon sa Senado. Motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than one-third of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? I object. The chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. Matapos mabinbin ng mahigit isang buwan sa Office of the Secretary General, ang tatlong... Pinaspas nila, mantakin mo, ang tagal nilang pinahinga to. Ang tagal nilang ipinahinga ito. Nagsimula ito December 2 to be exact. Ang alam ko, correct me if I'm wrong. Pero alam ko, December 2 nagsimula ito December 2, meron na kagad impeachment. Ang haba ng pahinga, mantakin mo, the entire December, the entire January, even if, according to the rules, kailangan agad-agad na ipapasa ito at pagdidesisyonan. Grabe di ba? Long-term plan na pala yung impeachment. Sabi nila, mamahinga tayo kasi Christmas break naman. Ayaw nilang magtrabaho muna. Gusto nila kasi pera lang pera, di ba? Kuha lang ng pera. Huwag natin, idamay yung Christmas break natin. Doon na tayo sa pinakahuling session. Sa February. Before sa election, doon natin i-impeach si Sara Duterte. Ayun na, tambalos. Sige. Punta kayo, hindi kayo pupunta, wala kayong budget para sa campaign. Si Nograles na isang congresswoman, hindi pumirma at si Erich Tulfo, hindi pumirma. Bakit kaya? Sa tingin nyo, Sa tingin nyo, alam na ni Erich Tulfo na mananalo talaga. Makukuha nila ang 102. 102 lang kasi 1/3 lang sa 300 congressmen. 102. Alam na ni Tulfo na makukuha nila yan. Kaya hindi na siya pumirma. Hugas kamay. Hugas kamay na lang para sabihin na, hindi ako pumirma. Pero anong sabi niya last time? Impeachable yung mga ginawa ni Sara Duterte. May free speech pa siya noon. Sabi niya, ang mga ginawa ni Sara Duterte, yung pagnanakaw doon na gano'n, impeachable case daw. Ngayon, hindi siya pumirma. Ano? Bakit kaya? Di ba? Grabe talagang politika.
Pudol. Akala mabudol pa tayo? Minsan. Pero, anyway, mga Kadonatics, maraming salamat. At please, don't forget to like and share. Subscribe na din para makaabot na tayo ng 25K for next month. Bye-bye!